Bruh. Guys, dito sa House of Let's Find the PH. Nandito kami ngayon sa Seafront Residences. Yan ito guys. Ito yung amenity area. Malakas lang yung hangin, wala ka dalang mic, so pasensya na kayo. Lakas ang alon. So dito sa Seafront Residences, meron sila ditong mga condo, lote, bahay. May mga RFO, may mga non-RFO. Tapos ito yung pinakaharapan ng dagat niya. So makikita natin dito, ito yung mga model house na pinunta natin dati last time. Ito yung green lane. Pinaka-entrada sa dagat. Ito naman yung kanyang walkway dito sa kanyang harapan ng dagat. Yan. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Ganda. Sarap ng hangin. Hindi gayong kaputi ang buhangin dito, pero ayos lang naman. Yan, kita nyo ga? Ay. Para siyang, parang release ng trend. Maaliwalas sa Matabaga. Sa mga nagtatanong sa aking client kung bakit daw ganun yung design ng bahay din sa seafront, kailangan naman ilagay mo din talaga ito yung tamang design dito, palang earth colors talaga siya kung makikita nyo dito. Oh, diga, pag tayo makakapag drone din hindi tayo katalo na. Ayos baga San Juan Gaming, kayo mag-reserve na din ng bahay at lupa hanggat meron pa nila ng lalagyan nila yan ng mga tinda-tindahan yan, o kaya mga cottage baga. Puntahan naman namin ngayon yung gym tsaka yung game room. So kung usapang amenities area lamang, hindi pa patalo talaga ang Seafront Residences sa ibang developer. Industrial lang talagang design dito sa Seafront. Dito tayo ngayon sa part ng right side ng Seafront Residences. Alright, so nandito naman kami sa The Villas ng Seafront Residences. Yung mga condominiums natin dito is walk up, wala elevator, low rise lang kasi siya. Na-feature na namin to, at ilalagay ko na rin sa baba yung mga
yung itsura ng mga loob na units nila. A retirement home, family home, vacation house. Paka-laid back kasi ng nirahan dito sa seafront sa San Juan. Mala Siargao yung daan papunta rito. Mula sa bayan ng San Juan, it's going to be up to 20 minutes ride. Siguro ang takbo nyo lang 60, ganyan. So ganun siya, malapit lang siya actually. Hindi siya ganun kalayo sa city proper ng San Juan. Ito naman yung part ng mga condos na kung tawagin is Green Lane. Tingnan nyo to. Ito may mga balcony yan. Kasi meron tayong unit na walang balcony. Meron tayong 2 bedrooms sa baba. Meron din tayong 1 bedroom unit. Tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Tayo ngayon sa phase 2. Makatawid ng kalsada, road level, pero panoramic, kita-kita yung dagat. So yan, mapapansin nyo dito guys kung gaano tayo kataas kumpara sa phase 1. Kung kita ba yung dagat, parang malayo na kami sa dagat, phase 2 na yon. Hindi siya malayo kasi kung 5-minute walk, exercise na rin, at kita-kita mo pa yung overlooking ng buong phase 1. Kita mo rin yung dagat. So may ginagawa rito, mapapansin natin, yung ginagawa na yan is yung mini version ng amenities doon. So, meron din siyang swimming pool, merong kapihan, tambayan. So hindi nyo na kailangan pumunta ng amenities doon para lang maligo at magtumambay, kasi dito mismo sa phase 2 is meron na rin noon. So dito, isa pa sa phase 2 natin is mas mura siya kumpara sa phase 1. Mas lamang doon ng 5 to 9 million ang difference ng same house doon pag tinayo dito sa phase 2. Para sa akin, mas okay dito kumuha ng bahay sa phase 2, mas mura, mas safe. Hindi naman natin sinasabing hindi safe doon, pero ako kasi is takot sa mga, halimbawa yung lumakas yung ulan, tapos yung alon. Huwag naman nating sabihin na magkakatotoo o magkakameron ng flood. Mas safe ito, mas mataas, mas mura, at malapit rin naman sa amenities. Ayun siya. Kain na naman kami. Ang buhay namin dito, kain na kain. Morning breeze, umaya punta tayo sa dagat para experience din natin.